Magandang hapon po sa inyong lahat at kayo po'y nanonood at nakikinig ng Gabay sa Kalusugan. Ito po si Dr. Gary C. at araw po ng linggo ngayon, October 7, 2012. At every Sunday po, meron po tayong column sa People's Journal Tonight. Ang aking sinulat po ay tungkol sa katarata. So mga nakikinig po mga lolo at lola, yung katarata, yan ay isang malaking problema, no, ng mga senior citizen. Halos lahat yata ng nagkakaedad ay nagkakaroon ng katarata. Bagamat yung iba, maaaring hindi po kailangan operahan kung ito po ay napaka-konti pa lamang, no? Pero alam nyo po, ang araw na to nagulat ako, no? Kasi po sa aking nakita rito sa People's Journal Tonight, yung pinaka-headline po nila, Lola rape slain by 5 druggies. Ano bang ibig sabihin nito? Abay, isang lola po, no, na ginahasa, pasapasahan ng 5 drug addicts na pinatay pa at binalot ng kumot at linagay sa manhole. Ito ay nangyari po sa Laguna. At ang tindi, no? Talaga naman makikita nyo naman talaga yung kasamaan ng tao, no? Kaya nga minsan sinasabi nila yung death penalty daw ibalik. Kung ganito naman kasama talaga, masama nito, no? Sa storya, si Lola meron pong sakit sa pag-iisip. Biro mo naman, isang 66 years old na lola na may problema na sa pag-iisip, ginahasan ng 5 mga halos ang edad, nahuli kasi yung isa at yung nahuling isa yan, no, single, 27 years old. Biro mo, sana mahuli po lahat yung mga walang hiyang yan. At hindi maganda yung mga nakalagay kasi rito, biro mo, amoy alak, amoy drugs. Ginahasa daw yung isang lola. Pagkatapos, yung mismong description dito sa English, pag tinagalog mo, medyo malhaswa Biro mo, babasahin ko po yung first paragraph lang. 5 penises, biro mo naman. Pag tinagalog mo yun, ang bigat nun. Of different sizes and widths. Penetrated Lola Nida, 66 years old. Sinundan pa ng 5 foul-scented mouths. Also kiss her. With one druggie pump himself into the sick Lola. The other 4 munch on her lips, nipples, and hairy private flesh between her legs. Aba, pag tinagalog mo to, mapapamura ka talaga. Dahil iniisip ko, paano ba kung ito'y lola ko o kaya nanay ko? Ano ba magiging reaction ko? Bira mo, nasa front page po yan. Front page ng People's Journal mismo ngayon araw, tonight. Grabe po. Hahandugan ko ng kanta yung mga walang hiyang yan mamaya. Anyway, sa ating programa ngayon na araw, sa balitang pangkalusugan, ito po ay napagkaalaman na ang maagang magmenopause na isang babae ay mataas ang panganib na magkasakit sa puso at stroke. Isa pang balita ay tungkol naman po sa mga taong meron pong sleep apnea. Ito po yung mga tao na habang natutulog ka, panandalian tumigil ang iyong paghinga. At sinasabi na yung mga taong may sleep apnea ay doble ang tsansa na magkaroon ng stroke. Mamaya ipapaliwanag po natin yung mga pag-aaral na yan. Sa ating health seminar on air, pag-uusapan po natin ay isang requested topic. Ito po ay masasabi kong most requested topic ng mga senior citizen tungkol po sa pagkahilo. Minsan sinasabi niyo may vertigo ako. Minsan ako'y parang lutang. Minsan ako'y parang umiikot ang pakiramdam at parang magaan ang ulo ko. Parang walang laman. Baka naman talagang walang laman, lolo. Biro lang ho. Liham ni lolo at lola naman, meron po tayong natanggap na liham mula sa Tarlac City, galing kay Lolo Rudy Escoto. Siya ay taga Santa Cruz, Tarlac City. Babasahin ko po ang liham nyo, Tatay Rudy, ha?
Then sa harana ni Papa G, exempted ko muna yung mga senior citizen. Hinahandog ko po yung aking harana ni Papa G dun sa mga walang hiyang rapist na nang-rape sa isang lola. Pakinggan nyo yung kanta. Sana nakikinig yung 4 na hindi pa nahuhuli. Yung isa nahuli na. At 4 na lang. Sana mahuli kayo, mawalang hiya kayo. Pasensya na po baka yung iba sinasabi, si Doc, masyado ka namang galit o ano. Alam nyo po, nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman ng kamag-anak ng lola na yun kasi yung iba sa inyo magaling kong mag-comment kasi hindi pa nangyari sa inyo. Kaya nga minsan naririnig ko sa mga biktima, alam nyo po, hindi ko akalain na mangyayari sa akin to. Madalas ko mapanood, marinig sa radyo na ninakawan, hinold up. Hindi ko akalain na mangyari sa akin to. Yun. Kailangan ba mangyari ang experience na yan para natin maramdaman yung hirap, sakit, kirot? Aba, masama tayo na. May kirot na, may hapdi pa siguro. Nako. Pero alam nyo, single daw yung lola. Siguro may asim pa. Kaya itong mga drug addict na to napagtripan si lola. Anyway, ganun talaga ang buhay. Balitang Pangkalusugan ni Dr. Garcia. So sa ating balitang pangkalusugan, tulad ng nabanggit ko po, yung early menopause o yung maagang pagtigil ng regla ng isang babae ay may dagdag na panganib na magkaroon ng sakit sa puso at stroke. Malamang alam na natin lahat yan. Bakit? Kasi pag ang isang babae wala ng regla, ibig sabihin hindi na mabubuntis. Tama ba? Lola, agree ka ba dyan? Siyempre, pag ang isang babae nag-menopause na, bumabagsak na yung kanyang mga hormones. Ang tawag doon yung mga estrogen, progesterone, na may kinalaman naman sa normal na paggana ng isang babae sa kanyang pagkababae. So nandyan na yung makinis ang balat, nandyan na yung pati kolesterol na babantayan, pati yung buhok na lalagas pag ikaw ay medyo menopause na, yung mga ganyan. So sa ngayon sa isang research na ginawa po sa Johns Hopkins University School of Medicine, dapat daw ang mga doktor, pag meron daw silang pasyente na nawalan ng regla bago umabot ng edad na 46, aba, masyado yatang mababa tong edad na to, 46 lang. Pag ang isang babae nawalan ng regla bago tumungtong ng edad na 46, kasi ang gusto nila between mga 45 hanggang 55 may menstruation pa ang isang babae dahil mas may protection daw laban sa sakit sa puso at laban sa stroke. So ano mangyayari kung isang babae before the age of 46 wala na menstruation, halimbawa naoperahan, may bukol doon sa ovaryo, kaya sa may matres tinanggal, total hysterectomy, tinanggal mo lahat, walang tinira. Ang edad 30 lang o kaya 35, minsan pa nga meron pa nga akong alam 18 pa lang menopause na kasi tinanggal yung kanyang matres, ovaryo dahil sa napakalaking bukol na natuklasan ng doktor. Ano daw ang panganib? Nalaman na hindi lang pala yung pagkakaroon ng sakit na alta presyon, diabetes, heart attack, o ano pa, ang dahilan ng problema, kung hindi yung mismong pagtigil ng menstruation. Yung pagbaba ng tinatawag natin mga hormones. At sangayon sa pag-aaral, ito pa ang pinakamabigat. Kung ang isang babae ay naninigarilyo, mas napapaaga ang kanilang pagmenopause. Aba, napansin ko nagpunta ako dyan sa isang kapihan Yung kapihan na alam nyo naman, no? Maski saan ka pumunta, mag-isang order ka lang na isang tasang kape. Pagkatapos 3 oras ka na nandun na nagla-laptop ka lang, no? Hindi ba nalulugi yung kapihan na yon? Napansin ko, pa-social yung mga grupo ng babae, pa-yosi-yosi, oh. Tapos kung bumuga, pag ano, no? Nakanguso. Hindi naman kissable lips dahil sa kasisigarilyo, itim na yung gilagid. Itim din yung labi. Pero sosyal yung dating sa kanila, no? Ayan, gusto ko na nga lapitan. Kukwento ko nga sana to, no? Na alam mo ba, yung kayoyosi mo, maaga ka mawalan ng regla. Baka naman sampalin ako. Di pinabayaan ko na lang. Sinasabi rito, sang-ayon sa Center of Disease Control and Prevention ng cardiovascular diseases, ang number 1 killer ng mga babae sa bansang Amerika. Lalo na kung sila ay maaga nag-menopause, may nakitang koneksyon ang maagang pag-menopause sa pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. At walang pinipiling lahi. Sangayon sa pag-aaral, hindi po Amerikano lang, kung hindi lahat ng lahi, basta napaaga ang pag-menopause,
ay maaring ganyan na po maging problema. Nasundan pa ng mga tao, mga babae na mahilig kumain ng mga mantikang pagkain, hindi nag-exercise at may lahi ng mga sakit na may kinalaman sa puso. Lalo na kung ang magulang nila o ang kanilang nanay ay maaga din nag-early menopause na tinatawag. So, kung kayo po ay isang babae, tanungin nyo si nanay, Nanay, ilang taong ka ba nung nag-menopause? Pag sinabi ni nanay, naalala ko mga 40, naku, maaga yan. Malaking tsansa na ikaw din ay mag-menopause sa edad na 40. Yan. Kaya nga yung iba naman, mag-hormonal replacement therapy. Sasabihin ng doktor, kailangan mo ng hormonal replacement para yung mga hot flashes, yung pagpapawis mo, init ng ulo mo, mabawasan. Ngunit sinasabi sa pag-aaral na halos walang naitutulong pala. Halos walang naitutulong. Babasahin ko po. In the past, women have often been treated with hormonal replacement therapy to help with uncomfortable symptoms of menopause such as sweating and hot flashes. Use has been limited. Ayan, malinaw ha. Use has been limited since clinical trials have shown a correlation between the risk of heart attacks and these hormones in women. Ano ibig sabihin nun? Yung pala, maski na uminom ka pala ng hormonal replacement therapy, may nakita pala na kaugnayan yung pag-inom na yun sa pag-heart attack pa. Abay, parang marami mga ginagawa nung araw na ngayon lang napatunayan na hindi naman pala dapat gawin. Tulad ng pagreseta ng matitinding hormonal replacement therapy sa mga babaeng menopause. Yan po ay isang pag-aaral na sineshare ko lang po sa inyo, hindi po sa akin ang galing, at yung mga pag-aaral na yan ay gusto ko lang malaman ninyo ay lumabas po sa Journal of Menopause. Journal of Menopause. Just recently. Okay? Sa pangalawang balita naman natin, sleep apneas, double impact on stroke. Yung mga tao po na natutulog at akala ng kanyang katabi o kasama sa bahay, ang lakas humilik, yung pala'y nag-aagaw pala. Nag-aagaw hininga. Ba, hindi ko sinasabi nag-aagaw buhay, ha? Nag-aagaw hininga. Ibig sabihin, naghahabol ng hininga. Kasi may tinatawag na obstructive sleep apnea. Pag sinabing apnea, panandalian tumigil. Sleep, tulog. Obstructive, may nakabara. Ibig sabihin, pwedeng may namamagang tonsil o kaya dahil sa sobrang taba, yung kanyang daanan ng paghinga ay kumikipot. So nagkaroon ng obstruction sa pagpasok ng hangin. Ang isang tao hindi nakakahinga ng maayos, ang blood flow mo going to the brain, going to the heart ay naapektuhan. So anong mangyayari? Pwede ma-stroke o kaya ma-heart attack maski ikaw ay natutulog. Doon pala nangyari. Kaya pala nakita, pagising sa umaga ng isang kasama sa bahay, bakit tulog pa? Yung pala na-stroke. Inatake sa puso habang natutulog. Yan. Sang-ayon sa pag-aaral na ginawa, 50% ng mga babae na ang edad ay 20 to 70 years of age, no? 20 to 70 years old, ay maaring meron pong obstructive sleep apnea. 20% dito ay moderate lang at mga 6% severe. Ibig sabihin, 6% lamang dun sa sinasabing 50% ng edad ay 20 hanggang 70 years old ay meron pong severe symptoms na kailangan gamutin o kaya malaki pong tsansa na magkaroon ng stroke. Ang sabi po ni Dr. Murray na yung gumawa ng pag-aaral, ito po ay sa Toronto, University of Toronto sa Canada. Number 1 na dapat ayusin ay ang pagbawas ng timbang. Nalaman na mga taong matataas ang timbang, lalong-lalo na yung mga tinatawag na obese, sila po ang malakas mag-snore na minsan napapagkamalan natin na baliwala. Ngunit ito pala ay maaari magbigay ng senyales na pwedeng ma-stroke ang isang tao. Yan yung tinatawag na obstructive sleep apnea. Ang isa pang dapat gawin, pansinin daw o alamin kung meron kayo mga ininom na gamot na maaring magbigay ng pag-relax ng inyong daanan ng hangin. At ito ay maaring magbigay ng snoring. Halimbawa, yung mga uminom ng mga tranquilizer, sedative, o yung mga uminom ng alak. Kung kayo naman ay malakas sumilik, sang-ayon sa katabi nyo, kung sino man katabi nyo, kung sino man, asawa nyo, o kaya
anak nyo o kaya yung katulong nyo, katabi ni lolo. Meron ganon, di ba? Sinabi, lakas-lakas mumilik, lolo. Try nyo pong matulog sa isang side, mapakaliwa o kanan. Pag kayo po'y nakahiga ng diretsyo o ano ba tawag nyo, tihaya, mas malaki ang tsansa na mahirapan kayo huminga o magkaroon kayo ng mas matinding obstruction sa paghinga compare nung kung kayo po'y natutulog sa kaliwa o kanang bahagi. Bahala na po kayo. Kung gusto nyo tumingin sa kaliwa, kung titingin kayo sa kanan, nasa sa inyo na yon. Halimbawa, yung asawa nyo nasa kanan, doon kayo sa kaliwa, tumingin. Tama ba? Mali yata. Bahala na po kayo. Nasa sa inyo na po yan. Ngayon, anong mga signs and symptoms na meron kayong sleep apnea? Number 1, tumigil ang paghinga habang natutulog. Usually, mga ilang segundo lang. Pwedeng mga 5 segundo. Pero pag minalas-malas, umabot ng mga 30 seconds to 1 minute. Minsan, yan po ay biglang nagigising yung pasyente. Minsan naman, hindi na nagigising. So, obserbahan nyo po yung katabi nyo matulog. Kung napansin nyo, ganito. Ang tagal lumabas. Ibig sabihin yan, sleep apnea na yan. Tapos, ang isa pang daing ng mga may sleep apnea, paggising sa umaga, pagod na pagod, antok na antok. Pero pakiramdam naman niya, natulog siya buong gabi. Yan yung tinatawag na tiredness. Palaging pagod. So, kung may kilala po kayong ganyan, sabihin nyo magpatingin sa doktor. Unang puntahan, pwedeng ENT. Tingnan mo na yung tonsil kung namamaga o yung mga daanan ng paghinga na apektuhan at maaring tanggalin lang yung tonsil o kaya tanggalin yung ngalangala, yung tinatawag na uvula. Ano ba yung ngalangala? Di ba pag yung isang tao gustong sumuka, dinudot-dot niya yung parang may bell doon sa gitna. Yun. Pwedeng tanggalin yun kung namamaga yun. Pakiramdam mo palagi may plema. Pwedeng yun ang dahilan ng inyong sleep apnea. Okay? Sa pagbabalik natin, pag-uusapan po natin yung ating topic for the day tungkol po sa hilo. At marami ako natatanggap na text na, Dok, nahihilo ako, nung gagawin ko? Ayan, sagot ko lang sa text, hindi ko alam. Kasi depende kung anong dahilan ng hilo mo. May mga taong nahihilo pag nandyan na po yung bill ng Meralco. May taong nahihilo pag malapit na ang tuition ng anak. So napakarami. Sa ating pagbabalik, yan ang ating pag-uusapan. Kaya tumutok lang po kayo dito sa ating programang Gabay sa Kalusugan.